Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay safe tayo. No, ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So, due to public request, no, hindi naman to demand kundi request, no, na magbibigay ako ng reaction tungkol nga dito sa usapang namamangka sa dalawang ilog. So, eto na nga guys, no, dahil sa nangyari dito kay Beyonce, napapansin at napupuna ngayon si Joy, no? So, kino-compare, no, na bakit si Beyonce ay tawag dito, napapansin bakit si Joy daw ay hindi. Pareho lang naman daw na dalawang community ang sumusuporta. Actually, matagal ko na itong kino-content, no? Sabi ko nga, sino-challenge ko nga ang Kalingap na sabi ko, sabihan nila si Joy na huwag tumanggap ng tulong galing sa antay, no, para hindi magka-issue, or kailangan din ni Joy na mamili, no, either Kalingap or itong mga supporters niya. Pero since solid talaga si Joy at si Nanay Imelda sa Kalingap, so pinili nila talaga yung Kalingap. Ang maganda kasi dito sa grupo nila ni Ka Noli na sumusuporta kay Joy ay they are not after sa love team, no? Kahit nung time na wala na si Joy, no, love team, wala na yung Dan Joy, talagang nandyan sila para suportaran si Joy, no? At talagang tawag dito, sumusuporta sila na walang hinihinging kapalit, no? Katunayan, kahit na sumusuporta sila kay Joy, ay hindi po nila binablog si Joy. No, ito lang yung maganda sa grupo nila ni Kanoli, kasi although na wala sila sa kanila sa Kalingap at kung considered sila na antay, hindi sila nangingialam sa kung ano man yung mga activity ni Joy diyan sa Kalingap. Kumbaga, nandyan sila para kay Joy, no? Para suportahan lang si Joy sa pag-aaral, no? Sa mga allowances, and then sa mga other needs niya, and lalo na dito sa pabahay. Pero pagdating sa mga activity ni Joy sa Kalingap, hindi po nag-interrupt o nangingialam ang grupo nila ni Kanoli, no? Actually, nung nagkaroon ng Franjoy, ay naandyan pa din naman sila ni Kanoli na sumusuporta. Hindi po nila kinokontradict yung mga ginagawa ni Joy dyan sa Kalingap. Kaya, kahit pa paano, no, maging thankful pa rin ng Kalingap, no, kasi kahit na anaantay sila ni Kanoli, pero magaan, no, magaan para sa kanila yon na pagdating sa financial, meron pong tumutulong sa kanila para po kay Joy, no. So, ang dito kasi kay Beyonce, magulo kasi ito guys, kasi yes, pareho lang din naman na beneficiary ng Kalingap, no? Sinusuportaran ng Kalingap, no? Ang sponsors niya is dyan sa Kalingap at dito nga ngayon sa grupo nila ni Dr. Love. Actually, hindi ko kinoconsider na antay sila ni Dr. Love, kasi kung tutuusin, hindi naman nila kinakalaban ang Kalingap. May mga ibang supporters lang dyan, may ibang mga fanatiko, no? May ibang mga sponsors, or let's say for example, may ibang mga reactor dyan na nagkakaroon sila ng ributal, nagkakaroon ng issue between Dr. Love Redsane, no, at saka sa pamilya Batalero, but hindi po masasabi natin na talagang kinakalaban ni Dr. Love ang Kalingap, no? Yung mga iba lang yan ng mga supporters. So, hindi ko sila ma-consider na Kalingap. Kumbaga, meron lang silang team, ang team Guapa, no? Meron silang team, pero hindi sila anti-Kalingap, no? And, ang problema kasi dito, kay Beyonce, hindi mo maiiwasan na ma-vlog, no, siya ni Dr. Love or ni Redsane. Yan lang naman guys ang neighbor nila dyan na nagko-content or pwedeng makapag-interview or makapag-vlog. And ang conflict din dito is yung parents kasi ni Beyonce, meron pong communication or nagkikita, nag-uusap sila ni Beyonce. Unlike kasi dito kay Nanay Imelda, na hindi po sila nagkikita ng grupo nila ni Kanoli, and parang hindi ko rin nakikita na wala kasing vlogger talaga dito sa grupo ni Kanoli, kasi although na may mga kasamahan silang may mga YouTube channel, pero wala po silang direct
talaga na interaction dito kay Nanay Imelda at kay Joy, no? So, kumbaga andyan lang sila sa likod ni Joy para sumuporta at magmahal kay Joy, no? Dito kasi kay Beyonce ay aside sa neighborhood nila ito si Dr. Love, no? Hindi maiwasan na magkaroon talaga sila ng vlog kasi mismo yung parents ni Beyonce meron pong communication, meron po silang samahan, no? Nakikita naman natin na talagang andoon pumapasok yung parents ni Beyonce doon sa live ni Dr. Love, and then nakita natin na nagsasama yung tatay at si Dr. Love kasi neighborhood guy, kasi common scenario lang naman yan sa atin na mga neighbor ay talagang makikita, mag-uusap yan, no? Kahit pa hindi mo sabihin na hindi ni Dr. Love intention na i-vlog sila, pero mahagip at mahagip ng camera, no? And pagdating naman sa mga sponsors, hindi wala tayong magagawa guys, kasi choice ng mga sponsor yan kung sino po yung kanilang suportaran, and choice din po ng sponsor na lumabas dyan sa Kalingap at sundan yung mga beneficiary na gusto nilang tulungan, kasi dyan mo makikita na hindi po Kalingap ang sinusuportaran nila, kundi yung beneficiary lang. Yes, from the beginning nandyan sila para sa beneficiary, at the same time sinusuportaran nila ang Kalingap kasi nga Kalingap yung nagmamanage ng beneficiary na yan, Kalingap ang umahawak. Pero nung umalis na yung mga grupo dyan, no? Actually si Beyonce hindi naman umalis sa Kalingap guys so ibig sabihin sinusuportaran nila si Beyonce, pero support din sila dito kay Dr. Love, or sabihin natin siguro dahil kay Dr. Love, no? Dahil siguro sa promotion na ni Dr. Love kaya sila nakapasok sa EDSA, at si Beyonce itong sinusuportaran nila ngayon. So, hindi, kagaya din dito kay Joy guys, no? Support naman sila ni Kanoli dati sa Kalinga, pero nung nagkaroon na ng issue, umalis sila ni Kanoli, pero ang support nila kay Beyonce pa din, no? Pero antay na talaga sila ni Kanoli. Kumbaga, they are only for Joy, hindi na dahil sa Kalingap. So, itong na mga supporter ni Beyonce ngayon na iba, they are into lang kay Beyonce, hindi na sila sa Kalingap. Pero may mga sponsors pa din guys, like for example sa Fran Joy, na support sila kay Joy, support sila sa Kalingap, no? Sila ni Kanoli kasi si Joy lang talaga sinusuportaran nila no? Dito sa kay Beyonce naman, may mga sponsors na support sila kay Beyonce, support sila sa Kalingap, pero may mga sponsors din yan na kay Beyonce lang talaga sila nakasupport. So, masasabi na namamangka si Beyonce sa dalawang ilog kasi meron po siyang appearance dito sa dalawang grupo na to, no? Dito sa Team Guapa at dito sa Kalingap. Unlike kay Joy, na wala siyang appearance dito sa team nila ni Kanoli, no? Dito lang talaga si Joy sa Kalingap, no? Kumbaga, lahat ng mga ginagawa ni Joy is dyan lang talaga sa Kalingap, affiliated sa Kalingap, wala po sa kanila ni Kanoli. Kung naibablog man ni Kanoli, minsan si Joy, natatapik nila si Joy, siyempre sinusuportaran nila yan. Pero, pagdating po sa benefits, wala pong nabe-benefits ang grupo nila ni Kanoli dito kasi dyan man si Joy na nag-a-appear dyan sa Kalingap, no? Unlike dito kay Beyonce na pag na-vlog ni Dr. Love yan o ni Redsane yan, makikita sa channel nila, actual talaga. So, masasabi mo na si Beyonce, dyan talaga sa kanila sumusuporta din sa Kalingap, no? So, ang conflict po talaga yan, no? So, magkaiba, no? Magkaiba po, laki ng pinagkaiba. Si Joy, nandyan sa Kalingap, pero hindi po siya binablog ng grupo ni Kanoli na sumusuporta. Si Beyonce, andyan pa siya sa Kalingap, pero nabablog siya minsan ni Dr. Love, no? Kasi nga, magkatabi sila, at saka maganda naman yung relasyon nila ni Beyonce. Hindi naman pwedeng itakwil na lang basta-basta ni Beyonce si Dr. Love, kasi kahit paano may pinagsamahan din naman sila, no? Lalo na araw-araw nagkikita, nag-uusap, nagsishare ng mga problema, di ba? Nagtutulungan. Unlike dito sa kanila ni Kanoli, wala hindi po talaga yung communication ni Joy sa kanila ni Kanoli, hindi po ganun ka-close kagaya kay Beyonce at kay Dr. Love. Siguro ang pinaka the best na gawin ni Beyonce dyan, pero hindi rin guys maiwasan, pero ito mga possible lang na pwedeng gawin. Pwede naman na nandyan pa rin naman
naman si Beyonce sa Kalingap, ang loyalty niya sa Kalingap, pwede namang ang respeto at pagmamahal nila kay Dr. Love at suporta nandyan pa din naman. Pero wag lang siguro si Beyonce papasok sa live ni Dr. Love at wag din siguro si Beyonce magpa-vlog kay Dr. Love. Diba? Yan lang yung rason para fair dito kay Joy. Na although na may mga nagsusupport na antay dito kay Joy, pero hindi po nagpapablog si Joy dito sa kanila ni Canoli. At wala talagang chance na magpablog. Kasi sa ibang bansa si Canoli. No, kung napablog mo siya ni Kuya Andy Kayakap, natural lang yan si Andy Kayakap yung scouter ni Joy. At saka sa Kalingap si Andy. Dito kasi Sir Andy, no? Dito kasi sa kanila Dr. Love, hindi na sila taga-Kalingap So magkaiba po yun, no? Magkaiba. Pareho sila ni Beyonce na dalawang grupo ang sumusuporta, Kalingap at saka yung Canoli International, pero hindi po binablog si Joy, hindi po pinagkikitaan si Joy. Okay? Hindi po nangingialam si Lani Canoli dito sa mga activity ni Joy sa Kalingap. Kay Beyonce kasi dalawa yung sumusuporta, Kalingap at sa Team Guapa, pero nabablog kasi siya ni Dr. Love. No, yun po yung naging conflict na akala ng iba namamangka sa dalawang ilog. Pero ang mga sponsors kasi hindi mo yan mapipigilan. No, bakit yung ibang mga angels dyan, mga beneficiary like kay Dara, kay Eden, kay sino pa yung iba dyan, kay Melka. Hindi nyo ba alam, may mga anti-Kalingap po na nagbibigay ng tulong dyan sa kanila. Pero wala namang problema, walang conflict kasi nga hindi naman sila yung nabablog. Ang problema lang kasi dito is ayaw kasi ng Kalingap na meron pong ibang nakikinabang sa beneficiary nila. Kung titingnan ninyo, okay lang sa kanila na kahit sino ang tumulong. Okay lang sa kanila na tumanggap yung mga beneficiary nila ng tulong, mapaantay man yan or sa labas man yan ng Kalingap. Okay lang po yan sa kanila, no? Kasi kung tutuusin, advantage sa kanila yan, menos gastos. Ang ayaw lang po talaga ng Kalingap is meron pong nakikinabang sa kanilang mga beneficiary. Kasi para sa kanila, ang beneficiary nila exclusive lang para sa kanila. Sila lang yung magbablog, sila lang yung magbibigay ng exposure. Kasi pag yung iba ang magbigay ng exposure at mag-vlog yan, baka may tendency na maagawan sila ng credit, maagawan sila ng papuri, maagawan sila ng tawag dito ng fame, 'di ba? Yung 'di ba? I mean to say, yung pagdating po sa pag-vlog, sa exposure, sa promotion, gusto nila sa kanila lang para buo yung credit na makukuha nila. Pero pagdating sa tulong, okay lang na tumanggap kahit na hindi Kalingap, kahit na antay. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman talaga mapigilan ng mga sponsor Unless magbigay sila ng rules dyan sa mga beneficiary nila na bawal kayo tumanggap ng tulong na wala sa Kalingap. Yan siguro kasi masasabi natin, no, na si Joy at si Beyonce ay lumabag sa rules ng Kalingap. No? Pwede natin silang masabihan na namamangka kayo sa dalawang ilog at lumalabag kayo sa rules ng Kalingap. Kung meron pong ibababa si Kalingap Rab na rules na lahat ng beneficiary, lahat ng mga Kalingap angels, bawal tumanggap ng tulong, gift of love, galing sa mga hindi Kalingap. Diyan natin mahuhusgahan si Beyonce at si Joy na namamangka sa dalawang ilog at lumabag sa rules ng Kalingap. No? So, ganyan na lang siguro, no, kay Beyonce at kay Joy, no, at kay Kalingap Rab, no? Alam mo, Kalingap Rab, ito lang yung solusyon, no, para ma-impose mo yung gusto mo na exclusive na ikaw lang ang magbablog sa kanila, no? At hindi sila masabihan na namamangka sa dalawang ilog. Kasi yung mga angels mo na yan, yung beneficiary mo na yan, nasa kanya na yung desisyon, no?
mag-impose ka ng rules na ang mga beneficiary at mga angels ng Kalingap bawal tumanggap ng tulong or ng gift of love sa mga hindi taga-Kalingap. Ngayon, pag na-impose mo yung rules na yan at tuloy pa rin yung pagtanggap ng beneficiary mo ng tulong sa labas ng Kalingap, ibig sabihin, lumabag sila sa rules na mamangka sila sa dalawang ilog. Okay? Ganun lang yon. Diyan natin makikita. Diyan natin makikita kung saan ba talaga ang loyalty ng mga beneficiary mo. Sa Kalingap or dito sa mga sponsors na nagbibigay ng allowance, tuition, at mga pang-travel nila. Di ba? So, yun lang yun. Pero as long as wala kang ini-impose na rules na bawal silang tumanggap sa mga tagalabas ng Kalingap, of course, tatanggap yan sila. Masama tumanggap sa blessings, di ba? Pero kung talagang loyal sila sa Kalingap at meron kang rules na ini-impose dyan mo makikita kung talaga ang loyalty nila ay sa Kalingap. Kasi, ano nila yan, iiwanan nila yung ibang mga nagbibigay sa kanila para ipakita na may respeto sila dyan sa Kalingap at Kalingap talaga sila ang loyalty nila sa Kalingap kasi kaya nilang i-give up ang ibang mga sponsors para ipakita na loyalty sila dyan sa Kalingap. No? Pero kung wala ka namang rules dyan, kung wala ka namang rules na binababa dyan, of course, tatanggap yan sila. Lalo na kung mas malaki yung natatanggap nila compare dyan sa Kalingap. Ikaw ba naman yung bibigyan ng pambayad ng tuition mo, allowance mo, boarding house mo? Ay, syempre, tatanggap yan sila. Kung dyan sa Kalingap ay no vlog, no allowance, no vlog, no 5K, no live selling, no incentives. So, of course, tatanggap yan sila. Di ba? Kasi inaalaw mo naman eh. Pero kung may ibababa kang rules dyan at i-impose mo talaga yan, tingnan natin. Diyan natin makikita kung sino talaga ang totoong loyal sa Kalingap at kung kaya ba nilang i-give up yung mga benefits nila diyan sa tagalabas ng Kalingap at diyan ang talaga sila sa Kalingap, guys. Tingnan natin kung loyal yan si Beyonce at si Joy talaga sa Kalingap at kung meron kang rules na ini-impose, ba? At gusto nilang ipakita sa iyo na talagang sinusunod nila yung rules mo at nirerespeto ka at loyal sila sa iyo at sa Kalingap, i-give up nila yan, yung ibang sponsors, no? Diyan mo patunayan, Diyan mo patutunayan na hindi sila namamangka sa dalawang ilog kasi they have to make a decision at kailangan nilang mamili kung saan talaga sila. Pero ngayon wala eh. Nakikita naman natin, ako lang ang pwedeng mag-vlog Ako lang ang pwedeng mag-vlog sa mga beneficiary. No? Pero pagdating sa tulong, sige, open. Open kayo magbigay. Yung mga angels, tanggap lang kayo dyan ng tanggap. Pero pagdating sa vlog, kailangan ako lang ang damot mo, no? Pagdating sa benefits, ang damot mo, no? Pero pagdating sa credit, sa benefits, sa exposure, gusto mo ikaw lang, no? Pero kung tawag dito, pagbibigay sa mga pangangailangan ng mga beneficiary mo at sa angels mo, okay lang na ibang tao ang magbigay. Pero ang kailangan ng credit sa'yo talaga mapupunta. So yun lang, no? Ito lang ang pinakarason dyan. Kasi si Beyonce, hindi mo yan mapipigilan na hindi ma-vlog ni Dr. Love kasi magkapit-bahay yan. Ang sama naman na ugali ni Beyonce kung isnabi niya si Dr. Love, magkatabing bahay lang yan. But, dyan mo masusukat ang loyalty ni Beyonce kung mag-impose ka ng rules na bawal tumanggap, bawal magpa-vlog, bawal tumanggap ng tulong sa mga hindi taga-Kalingap. Diba? Diyan mo makikita kung saan talaga yung loyalty nila at kung kaya nilang i-give up yung mga hayahay na buhay na binibigay ng mga sponsors dyan para ipakita sa iyo na loyal talaga sila sa Kalingap. So, ganun lang yun, guys, no? But for now, wala, kahit magtambling-tambling kayo dyan sa kapupuna sa kanila, kahit nga ako, tagal ko na yung kinukontent about si Joy, no? Pero walang magagawa kasi choice ng sponsor niya na magbigay di ba?
At saka habang nagbibigay sila kay Joy, wala naman silang nilalabag na na role sa Kalingap. Kasi hindi naman sila nangingialam diyan sa mga activities ni Joy sa Kalingap, di ba? Wala naman silang hindi naman nila binablog si Joy, di ba? Wala namang ini-endorse na product si Joy na galing sa grupo nila ni Canoli. So wala po talagang walang conflict sa grupo nila ni Canoli. Advantage pa yan sa Kalingap kasi, di ba? Menos gastos pa sila kasi may ibang grupo na sumusuporta dito kay Joy. Vice versa dito kay Beyonce. Advantage yan sa Kalingap na may mga nagbibigay kay Beyonce, di ba? Pero kung loyalty ang hanapin natin, dyan yung makikita kung saan talaga yung loyalty nila, kung kaya nilang i-give up, no, para sa Kalingap, di ba? So, yun lang guys, no? Maraming salamat and abangan natin itong kaguluhan na to, hindi matapos-tapos to guys. Hindi matapos-tapos to, di ba? So, yan lang, no? Shoutout sa lahat ng mga team Oppo, Anti-K, di ba? At sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin. God bless and ingat po tayong lahat.